Sa video ito, pag-usapan natin kung paano makukuha ang 70 to 80,000 maternity benefit gamit ang bagong SSS monthly contribution na inilabas nila ngayong 2025. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So una, dapat meron kang at least 6 months na posted contribution sa iyong qualifying period. So para sa mga nagtatanong kung paano malalaman ang qualifying period mo. So para malaman ito, dapat mong i-check ang month of contingency mo or yung EDD or yung tinatawag na estimated date of delivery. So for example, dito tayo sa January, February, and March 2025 kayo manganganak, dapat meron kayong hulog from October 2023 to September 2024 ng at least 3 months. Tapos dito naman kung April, May, and June, dapat meron kayong hulog from January 2024 hanggang December 2024. Tapos kung July, August, at September naman kayo manganganak, dapat meron kayong hulog from April 2024 to March 2025 at least 3 months. Tapos kung October, November, or December naman kayo manganganak, dapat meron kayong hulog from July 2024 hanggang June 2025. So nakalagay dito guys, dapat meron kayong hulog at least 3 months sa inyong qualifying period. So at least 3 months may makukuha na po kayo. Pero ang pinag-uusapan natin dito kung paano makukuha yung 70,000 to 80,000 na maternity benefit. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months sa inyong qualifying period para makuha nyo po yung 70,000 to 80,000 na maternity benefit. So mamaya pag-usapan natin kung magkano yung dapat ninyong ihulog para makuha ninyo yung 70 to 80,000 na maternity benefit. And by the way guys, i-check nyo po muna itong mga late payments, itong nandito sa gilid. May mga date naman dyan, October 2024 onwards, January 2025 onwards, tapos April 2025 onwards, July 2025 onwards. Ito po yung mga late payments sa inyong qualifying period. At dahil alam nyo na yung qualifying period niyo kung kailan kayo dapat maghulog, so ngayon pag-usapan naman natin kung paano makukuha yung 70 to 80,000 na SSS maternity benefit. So una, dapat meron kayong hulog ng at least 6 months na monthly premium contribution. So para sa mga nagtatanong kung ano yung premium contribution, so dapat meron kang monthly salary credit na equivalent to 20,000 pesos. So sa mga nagtatanong kung ano yung monthly salary credit, so makikita nyo po yan sa table. For example, voluntary kayo. So ito yung bagong SSS monthly contribution for voluntary and non-working spouse. So bali yung 20,000 na monthly salary credit, yung equivalent na monthly contribution na dapat ninyong ihulog ay 3,000 pesos. Yes po, 3,000 pesos na po yung monthly contribution na dapat ninyong ihulog within 6 months para makuha yung 70 to 80,000 na maternity benefit. So kung dati 2,800 lang yan, ngayon 3,000 pesos na po. At parehas lang din sa mga OFW, dapat meron kang hulog na 3,000 pesos monthly within 6 months. At para naman sa mga self-employed, kailangan ninyong maghulog ng 3,030 pesos. At ganun din sa mga kasambahay, yung equivalent ng 20,000 na monthly salary credit ay 3,030 pesos. At para naman sa mga employed, dapat sumasahod kayo ng 19,750 to 20,249 para yung monthly salary credit niyo ay maging 20,000 pesos. Pero kung kayo ay sumasahod ng 19,500 pababa, may makukuha pa rin kayo pero hindi nga lang aabot ng 70 to 80,000 pesos. Kasi yun po yung pinag-uusapan natin dito. So balik po tayo dito sa table ng qualifying period. For example, manganganak kayo ng October, November, or December ng 2025. So yung qualifying period ninyo is July 2024 hanggang June 2025. So dapat meron kayong hulog ng at least 3 months dyan para may makuha po kayo.
Pero kung gusto niyo makuha yung 70 to 80,000, dapat meron kayong hulog na at least 6 months at equivalent ng 20,000 na monthly salary credit ninyo. So nabanggit ko na kanina kung magkano yung dapat ninyong ihulog na monthly contribution para makuha yung 70 to 80,000 na maternity benefit. For example, July to June yung qualifying period ninyo, tapos meron kayong iba't ibang mga hulog. Meron kayong hulog na 3,000, 1,400, 1,500, ganyan. Iba't iba yung mga hulog ninyo, hindi pare-pareha. So ang kukunin ni SSS dyan is yung 6 na pinakamalaking hulog ninyo. So for example, may 6 na 3,000 pesos dito. Ito po yung kukunin ni SSS. So bali ang kukunin niya ay yung July, August, November, February, March at June. Kasi yun yung 6 na buwan na may pinakamalaking hulog kayo. So for example, voluntary kayo tapos meron kayong hulog na 6 na 3,000 pesos sa inyong qualifying period. Makakakuha po kayo ng 70,000 to 80,000 na maternity benefit. Pero kung meron lang kayong hulog ng at least 3 months, kahit magkano lang yung hulog ninyo, meron pa rin pa kayong makukuha. Pero yun nga lang, hindi aabot ng 70,000 to 80,000. Kasi yun po yung pinag-uusapan natin dito kung paano makukuha yung 70 to 80,000 na maternity benefit. So for example, ito yung mga buwan na may pinakamalaking hulog kayo na pasok sa inyong qualifying period. So, for example, meron kayong monthly contribution na 3,000 pesos. So, yung equivalent na monthly salary credit nito ay 20,000 pesos. So, bali, itong total ng monthly salary credit ninyo, aabot yan ng 120,000 pesos. So, bali, itong 120,000 pesos, i-divide natin yan sa 180. So, yung 120, yung total monthly salary credit ninyo, tapos itong 180, constant yan kapag nag-compute kayo ng maternity benefit. Ang total niya ay 666.67. So, bali ito na yung average daily salary credit ninyo. At ito naman po ay i-multiply natin depende sa certain number of days sa mga babanggitin ko. Una ay yung normal or CS delivery. I-multiply nyo po yan sa 105 days. At kung miscarriage naman, i-multiply ninyo into 60 days. At kung kayo naman ay solo parent, i-multiply nyo po yan into 120 days. So for example, normal or cesarean kayo ng anak, so i-multiply natin yan into 105 days. So, ang total niya ay 70,000. So, dito na lalabas yung 70,000 na makukuha ninyo. Kung normal or cesarean kayo ng anak, tapos meron kayong tag 3,000 pesos na hulog within 6 months sa loob po ng inyong qualifying period. At kung miscarriage naman, i-multiply nyo po yan sa 60 days. So, may makukuha po kayo na 40,000 pesos. At kung kayo naman ay solo parent, so i-multiply nyo po yan sa 120 days. So meron po kayong makukuha na 80,000 pesos. Kung kayo ay naghulog ng 3,000 pesos kung kayo ay voluntary within 6 months na pasok po sa inyong qualifying period. Basta kayo ay may hulog na 6 months na premium contribution sa loob ng inyong qualifying period, makukuha nyo po yung 70 to 80,000 na maternity benefit. At pangalawa ninyong dapat gawin para makakuha ng maternity benefit ay mag-submit kayo ng MAT-1 o yung tinatawag natin na maternity notification. Ginagawa yan para malaman or ma-notify sa SSS na nagdadalang tao kayo or kasalukuyan kayong buntis. Pangatlo, mag-enroll po kayo ng bank account or e-wallet sa inyong DAEM o yung tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module kasi doon po isasend ni SSS yung pera na matatanggap ninyo. So dito guys, pwede kayo mag-enroll ng bank account or e-wallets, Paymaya, GCash, CoinsPH, at pati na mga remittance center kagaya ng Imlo Willier at marami pa. Basta make sure po kung kanino nakapangalan yung SSS account na gagamitin, dapat sa kanya din po nakapangalan yung bank account or e-wallets na gagamitin ninyo. For example, single pa yung SSS account ninyo tapos yung e-wallets or bank account na gagamitin ninyo sa pagpaparegister is married na,
Yan po ay hindi pwede. Dapat parehas po yung pangalan at yung apelyido. So kung single doon, dapat single din yung bank account na gagamitin nyo or yung e-wallets. Kung meron yung SSS account niyo, dapat meron din yung bank account or yung e-wallets na ipaparegister ninyo. And by the way guys, may video na po akong ginawa kung paano mag-register ng mga bank accounts or e-wallets sa inyong SSS account disbursement enrollment module. So pwede ko pong ilagay yung link sa description box para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Pang-apat, mag-submit po kayo dapat ng MAT2. Gagawin po ninyo yan after ninyong manganak. So gagawa na lang po ako ng video kung paano mag-apply niyan.